So this is our experiment on heat and temperature, particularly the specific heats of solid. So from our objective to determine the specific heats of solid by the application of the principle of calorimetry. So yung calorimetry guys, ginagamit yon sa pagkuha ng specific heat. So ang ginagamit doon ay calorimeter. So unahin muna natin yung formula ng heat. So heat, the symbol is Q is equal to mc delta T. Ano-ano ba yan? So yung Q is heat energy. Okay, so pag sinabing heat, ito ay enerhiya yan. Kaya pag sinabing gawa ay ang init mo naman, ang hot mo naman, punong-puno ka ng enerhiya nun. Pero pag sinabing bakit nanlalamig ka na, matamlay ka na, wala ka ng enerhiya. So ang unit niyan ay joules or kaya ay calorie, no? So yung calorie, nadidinig yan sa nagda-diet. And then yung M is mass of the object. Okay? So, ang unit niyan ay kilogram pagkatapat ang joules at saka gram naman pag calorie. So, ano ba yung mass? Bigat. No? So, mass is directly proportional to heat. Halimbawa, marami kang paiinitang tubig or bagay, kailangan mo ng mas maraming init. And then, yun munang delta T bago yung C. So, delta T is the change in temperature. Ano yung change in temperature, yung pagbabago ng temperatura? Ang parehas na unit yan ay degrees Celsius. So, halimbawa, magpapainit ka ng tubig. Mas maraming init ang kailangan mo kung ang pagkakaiba ng temperatura ay mas malaki. Halimbawa, pag magpapakulo ka ng tubig, huwag kang kukuha sa loob ng ref. Bakit? Kasi ang loob ng ref, mga 5 degrees Celsius yun. So, kung ang kumukulong tubig ay 100, ano ang change in temperature? 100 minus 5 is 95. So, kumuha ka na lang sa gripo, baka ang kanyang temperature ay 30. So, ano ang change in temperature? Mga 70. So, kung malaki ang pagkakaiba ng temperatura, kailangan natin ng mas maraming enerhiya o init. And then, yung C, ito yung kukunin natin, kaya ang title is specific heat. So, C is the specific heat. So, ano yung unit niyan? Joule per kilogram degree Celsius, pag ito gamit natin, or dito is calorie per gram degree Celsius. So, ang specific heat, meron akong table na binigay sa inyo sa lecture, ano? Ang ibig sabihin niyan ay sa Tagalog ay kakayahan para mag-init. So, ang pinakamataas ay tubig at ang pinakamababa ay mga metal. So, ibig sabihin, mas matagal painitan or mag-init ang tubig kaysa sa metal. Diba yung tubig pamatay ng apoy, ano? So, nasa gitna, bandang gitna yung kahoy. So, that is specific heat. Now, for instrument and materials, we have here calorimeter. So, ito yung calorimeter natin, no? A calorimeter, ito, is a container within the container. Ibig sabihin, lalagyan siya sa loob ng lalagyan para ma-isolate natin yung object na kinukuhanan natin ng specific heat doon sa loob. Example ng calorimeter, mayroon kayo sa bahay, thermos. Bakit? Kasi, pag yung thermos, nilagyan mo ng mainit na tubig, lalagyan mo ng takip na cork, tapos may takip pang diroskas at may takip pang disuklob, tatlo-tatlo takip. At saka yung labas niya, insulation niya, may glass sa loob, tapos meron pang kung nakabasag na kayo ng thermos o nakakita na kayo ng basag na thermos, is yung styrofoam, ano? So, iniiwasan kasi yung mag-escape yung heat, so para hindi maapektuhan ng outside temperature. So, next is solid metal. Ito yung solid metal natin, guys. Ito ay chrome-plated, kaya makikita nyo makislap. Pero ito ay copper ito sa loob. Tanso. No? Next is set of weights. Ang set of weights ay pagtimbang lang. So, kabisado ko naman yung mga timbang yan. 2 thermometer. Isa lang ang merong thermometer tayo. So, ang thermometer ay isang instrument that used to measure the temperature. So, kung ano ang gaano kainit o gaano kalamig, yan ang gamit ng thermometer. So, iba-ibang klaseng temperature. Merong kulay pula, ito, alcohol type. Merong mercury type, yung silver, pero pinipace out na yon. Merong ngayon, usong-uso, di ba? Kukunan ka ng temperature bago ka pumasok sa establishment. So, pare-parehas sila ng paggamit na kinukuha yung heat ng
katawan mo. Pagka may lagnat ka, mainit ka kasi kumbaga gumagana yung mga internal organs mo kasi ang heat ay from kinetic energy yan. So mass of the body or movement of the molecules inside our body. So isa ang principles nila na nag-e-expand yung material sa loob pag naiinitan. So meron ba kayo alam guys na nag-e-expand pag naiinitan? So never mind. Next is burner, kalan. Meron tayong kalan doon, so hindi ko na dinala dito, ide-demo ko na lang para mas maintindihan. Pero sa actual laboratory, dinedemo ko ito. Nagpapakulo talaga ako ng tubig, pero ngayon delikado. Beaker, ito yung beaker, yung nilagyan natin ng tubig. And then, electric stove, yun nga yung burner or electric stove. Tali, so dati tinatalian ko to kasi sinasawsaw ko dun sa kumukulong tubig. So ngayon hindi na dahil for demo purposes na lang. And yung water, yung nasa loob ng beaker. So, ang procedure natin guys, meron tayong malamig na tubig na nandito sa graduated cylinder. And then, ilalagay natin sa loob ng calorimeter. Yan. Okay? So, kunin muna natin yung mga pilapan muna natin yung table. Ano mass ng calorimeter? Guys, ang calorimeter ay itong aluminum. Ito lang yon. So, this is 50 grams. So, 50 grams is equal to 0.050 kilogram. Next is mass ng water. Ito yung mass ng water, 150 grams. So, kung nakikita nyo doon, 100, 200, gitna ng 100 at 200. That is 150 grams. Or 0.15 kilogram. Ano yung specific heat ng calorimeter? Meron akong binigay sa inyong table guys, Ang specific heat ng calorimeter ay, sabi ko sa calorimeter, that is aluminum. Pag tinignan natin sa table, ang aluminum ay 0.215 para sa calorie, gram, 0.215 calorie per gram degree Celsius. At sa joule naman ay 900. So, tingnan nyo dyan sa inyong lecture notes, So, this is joule per kilogram degree Celsius. Next is what is CW? So, ito, mass ng calorimeter, mass ng water, specific heat ng calorimeter, specific heat ng water. So, sa tubig ay 1. So, 1.00. That is calorie per gram degree Celsius. At sa joule kilogram degree Celsius naman ay 4186. So, nasa table niyo yan guys, joule per kilogram degree Celsius. Ano ang initial temperature ng water? So, ang initial temperature ng water ay yung nandun sa environment. So, kanina pa ito nakasawsaw. So, this is 30 degrees Celsius. So, titingnan nyo lang yung mga lines na yan, So, 30 degrees Celsius. Ano ang mass ng metal? Ito yung metal natin. So, meron itong nakalagay dito na 200. So, that is 200 grams or 0.2 kilogram. Ano ang initial temperature ng metal? Ito yun guys, sabi ko sa inyo kanina, galing ito sa kumukulong tubig. Ang kumukulong tubig ay 100. Pero once na inakat mo ito sa tubig, nagkakaroon na siya ng heat loss. So, ano yung heat loss? Nag-escape na sa environment. So, kung ito mainit, mga 97 na lang. Yung ini-experiment ko sa normal classes, Matagal ko na kasi itong in-experiment, kaya kabisado ko na. Ano yung mixture? Okay, ang mixture ko ito, mainit. Tapos, nilagay natin yung, kung ito 97 degrees Celsius yung metal, Okay? Tapos, nilagay natin yung tubig doon sa mainit na metal. Siyempre, i-absorb ng mainit na metal yung tubig. So, nawalan ng heat yung metal. Ngayon, itong metal na ito ay ilalagay natin sa loob. Okay? And then, ng calorimeter. Okay? And then, ilalagay natin yung thermometer dyan. Tapos, yan yung magiging mixture natin. So, ulitin natin, yung malamig na tubig na 30 degrees Celsius, nilagay sa loob ng calorimeter. Tapos, yung 97 degrees Celsius na metal, nilagay doon sa loob ng mixture ng water, So, hintayin natin magkaroon sila ng transfer of heat. Kasi from higher
to lower. Nagkakaroon ng transfer of heat. So, ang mixture dyan ay nagiging 37 degrees Celsius. So, ano napansin? Yung 30 naging 37 kasi na-absorb ng water yung heat loss na galing dun sa metal. So, we have here also 37 degrees Celsius. So, from our formula, no, the specific heat of the metal experimental value, di ba? Heat loss is equal to heat gain. Okay? Sino ba yung nawalan ng init? Yung metal. So, MC delta T ang ating formula sa heat. So, ang metal yung nawalan ng init. Kaya M ang subscript lang yan. Sino yung nag-heat gain? Yung water. MC delta T. For water. And then, hindi lang tubig, kundi pati na rin yung calorimeter. MC delta T. Dahil ang water nakalagay sa loob ng calorimeter. Without the calorimeter, tatapon ang tubig. Kaya yan ay C. Again, sino yung nag-heat loss? Yung metal. Sino yung nag-heat gain? Water and the calorimeter. Ano yung hinahanap natin, guys? Yung specific heat ng metal base sa ating experiment. So that is mass ng water, specific heat ng water, change in temperature ng water plus mass ng calorimeter, specific heat ng calorimeter, change in temperature ng calorimeter, divide by, okay, mass ng metal. The formula for specific heat of metal is mass ng water, specific heat ng water, change in temperature ng water, plus mass ng calorimeter, specific heat of the calorimeter, then change in temperature of the calorimeter, all divided by, so ano yung kasama ng specific heat ng metal? Mass ng metal and change in temperature ng metal. So, unahin natin yung trial 1. Ano ang mass ng water? Ang mass ng water ay 150. Okay? Ano ang specific heat ng water? So, ang specific heat ng water sa first column ay 100. So, mass ng water 150. Specific heat ng water ay 1. And then, ano ang change in temperature ng metal? Hot. Ano yung mainit niya? Yung mixture, yung 37. Minus, ano yung cold niya? Yung malamig bago nilalagay yung metal. So, this is 7. And then, plus, mass ng calorimeter ay 50. And then, specific heat ng calorimeter ay 0.215. And then, change in temperature ng calorimeter. Heat, yung mixture, minus cold, ng water pa siya nakalagay sa kanya. So, that is also 7. All divided by, ano ang mass ng metal? So, that is 200. And then, multiply by, ano, change in temperature ng metal. Yung kanyang mainit na galing sa kumukulong tubig ay 97, minus yung malamig ay yung naging mixture. So, 97 minus 37 is 60. So, kukumputin natin ito. Pause, please. So, ang nakuha ko, guys, is 0.0938. So, anong unit niyan? Specific heat. So, ang kinuha natin ay gram per calorie. Calorie per gram degrees Celsius. So, 0.0938. 0.0938. Next, sa isang value naman, kunin natin yung specific heat ng metal for trial 2. So, this is trial 1. So, ganun din ang formula. So, ngayon, dito tayo sa trial 2, yung mga data natin. So, this is 0.15 times specific heat ng water is 4186 times change in temperature ng water. Ganun din yon 7, 37 minus 30 plus. And then, mass ng calorimeter in kilogram is 0.050. Specific heat ng calorimeter is 900 for the aluminum. Multiply by 7. Change in temperature ng calorimeter, 37 minus 30. All divided by mass ng metal in kilogram is mass ng metal in kilogram 0.2
times change in temperature ng metal is also 60. So, the specific heat of metal in trial 2 is O's. So, we get a value of 392.525. The unit is joule per kilogram degree Celsius. So, this has a unit of calorie per gram degree Celsius. So, ngayon, titingnan natin sa actual table. So, ano yung binabanggit ko sa inyo specific heat ng metal kanina, kung natatandaan ninyo? Anong materialis yon na makintab? So, kinoberan lang ng chrome-plated, pero yon ay, kung natatandaan nyo, sinabi ko na tanso. So, ang tanso is copper. So, 0.0924 for calorie per gram degree Celsius. So, this is the true value, guys, base sa table. So, this is 387. So, napansin nyo, guys, ang lapit nung value na nakukuha natin, ano? So, to solve for the percent difference, so the percent difference, the formula is true value minus experimental value divided by true value times 100. So, kung kukunin natin dun sa left side, 0.0924 minus 0.0938 all over 0.0924. So, times 100. So, equals, kung mapapansin nyo guys, ito ay magiging negative. So, absolute value yan, ano? Ibig sabihin, walang sagot na positive at saka negative. Pose, we get a percent difference of 1.52%. Ang lapit niyan guys, ano? Imagine, ibig sabihin yan sa isang daang sinabi ko, mga 1.5 lang ang mali. Ganun. So, for a trial 2% difference, true value is 387 minus experimental value is 392.525 all over 387 and then times 100. So, pose. So, we get a value of 1.43%. So, mas closer yung trial 2 pag gagamitin natin ay kilogram. Pero anyway, malapit lang naman yan. So, the difference is from 1.4 to 1.5%. So, record 1.43%. So, yan yung ating experiment on heat and temperature. So, ang mga gagawin ninyo ay alam nyo na. So, pipila pa yung table, no? And then, yung computation, parts of the data and results, pati yung table. And then, sasagutan yung analysis. And then, yung observation and conclusion. So, that's all for our experiment on heat and temperature, specific heat of. So,